Magandang gabi sa lahat, lalong-lalo na sa inyo Sir Red at sa bumubuo ng Hilakbot, especially sa mga solid HTV positive na tigapakinig na katulad ko. Ang istoryang itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay mula sa naging panaginip ko noong ako ay second year college. Pero bago po ang lahat, ako po ay nag-start na makinig sa inyo nung ako ay high school pa lamang. YouTube, tas tatawid ako ng Spotify. If ever ma-feature po ito, marami pa po akong isusunod na ikukuwento sa inyo. Ito po ay malinaw na nakita ko sa aking panaginip. Pero hindi ko pa rin po alam up until now kung ano ang ibig sabihin nito. Ang senaryo ay ganito. Katanghaliang tapat ay nasa harapan ako ng kalsada at katatapos lamang daw ng aming klase. Marami akong kasabayang mag-aaral na nag-aabang din ng masasakyan. Sa pag-aabang ko, nakita ko ang mga banderitas sa itaas ng kalsada at doon nga ay napagtanto kong tama, nalalapit na pala yung piyesta ng baryo. Kaya naman pala kapansin-pansin na marami ding tao na naglalakad nung panahong yun. Ilang saglit pa ng aking paghihintay ay may isang e-bus ang dumaan at mula roon may disenyo siya ng mukha ng aming alkalde dito sa bayan. Kalbo siya at hindi katangkaran. Sabihin na nating oo, bansot o pandak. Ang sabi, libreng sakay daw iyon, kaya naman sinulit ko na ang pagkakataon at sumakay na at makatipid din ng pamasahe. Sa pagsakay ko, doon ay nakita ko na marami din pala mga mag-aaralang nasa loob. Maingay dahil nagtatawanan. Hindi mawari subalit dinig ko ang ingay ng paligid. As in ang saya. Pagkasakay ay kaagad ding napuno ang sasakyan dahil hindi lamang ako ang sumakay. Ilang saglit pa'y lumisan na ang e-bus na aming sinasakyan. Sa pag-andar nun, abala naman ako sa paggamit ng aking cellphone habang nadidinig ko pa rin yung mga kasabayan kong mga mag-aaral na ang ingay at tawa ng tawa. Lumipas ang ilang saglit at papadaan na kami sa isang liblib na bayan. Doon ay kapansin-pansin na mangilan-ngilan na lamang ang kabahayan sa paligid at karamihan ay matalahib. Nagtataka ako kung bakit doon dumaan ang e-bus na yon. Maging ang aking mga kasamahan na mag-aaral ay labis din ang pagtataka kung kaya't nabawasan pansamantala ang ingay na kanina ay nanggagaling sa kanila. Super iilang kabahayan na lamang yung nadadaanan namin at mula doon nakikita na namin na may mga tao sa labas. Hindi po katakataka si Red yung ganitong senaryo sa lugar namin, pero ang nakakahilakbot kasi ay kung bakit ganon makatingin yung mga taong iyon sa amin. Nakatanaw lamang kami sa bintana ng e-bus at parang ang bagal-bagal nga din ng takbo ng sinasakyan namin kung kaya't nakikita ko talaga ang detalyadong mga titig ng mga taong nadaraanan namin sa e-bus na kung saan kami nakalulan. Ewan pero takang-taka siguro yung mga taong iyon kaya't gayon na lamang ang kanilang pagmasid sa amin. Nakakatawa o corny mang pakinggan pero parang first time nilang makakita ng ganong bus. Mababakas ang takot sa mga mata ng mga nakatitig sa amin na iyon, habang ang iba ay parang nananakot o nag-i-intimidate. Para nga silang may nais iparating, parang may ibig sabihin, ngunit tila hindi nila kayang magsalita sa puntong iyon.
Nang mga sumunod na saglit ay nagtungo ang ibas na aming sinasakyan sa isang papasok na eskinita. Ewan pero doon sa eskinitang iyon, Sir Red, ay kinabahan na ako. Unti-unti kasing nagdidilim ang buong paligid na tila maggagabi na kahit na sa pagkakaalam namin ay tanghali pa lamang. Bumilis ang tibok ng puso ko doon. Otomatiko na lumamig ang aking pawis at nagbubutil-butil na. Dinig ko naman ang ilan sa mga kasama ko na tila naiiyak na rin sa kaba. Samantalang yung driver ng e-bus ay hindi man lang kumikibo kahit na sinisigawan na siya ng ilan naming mga kasamang mag-aaral. Wala pang ilang minuto, dumilim na ang buong kapaligiran na tila gabi na. Hanggang sa nakarating na kami sa isang bahagi ng lugar na kung saan ay may matataas na mga puno, mangilan-ngilang kubo at parang pugad ng isang makalumang tribo na malayong malayo at hindi man lang naanggihan ng sibilisasyon. Sa pagtungo ng ibas sa lugar na iyon, ang mga sumunod na aming nakita ang siyang nakapagpatayo lalo ng aming mga balahibo at siyang naging dahilan din ng pangangatog ng aming mga tuhod. May nakita kasi kaming mga laman loob ng tao na nakasabit lamang mula sa mga ilang kagamitan sa mga kubong iyon. Mula din doon sa mga kubo ay nakita namin ang mga pandak na tao ngunit tila hindi sila pangkaraniwan. Hindi ko mawari. Nakakapanindig balahibo ang wangis. Yung balat nila ay para mga kaliskis at nangingitim. Masama rin ang tingin nila sa amin at yung iba ay parang naglalaway. Nagsiiyakan ng ibang mga estudyante sa loob ng e-bus. Ang iba'y nataranta habang ako ay hindi mawari kung ano ang gagawin. Sinubukan kong tignan ang aking cellphone subalit wala siyang signal. Senyales na nasa liblib talaga kaming lugar. Maya-maya pa'y namatay na ang ilaw ng e-bus at kusang bumukas ang pinto. Mas lalong lumakas ang iyakan ng mga kasama kong estudyante at maging ako kahit pigil ay halos mangiyak-ngiyak na rin dahil sa labis na panghihilakbot. Sa hindi ko malamang dahilan, tiningnan ko yung driver's seat. Napagtanto ko, wala roon yung driver. Bukas na ang pinto sa tabi ng driver's seat. Maya-maya pa'y biglang sumulpot yung mga pandak na tao at hinila mula sa pinto ang ilang mga mag-aaral na kasama ko. At dahil doon, kanya-kanya na po kami ng labas sa ibas at nagsidaan pa nga yung iba sa mga bintana. Pagkalabas ko ay sumalubong din sa akin ng isang pandak na tao. Lalo pa akong nanghilakbot nang makita ko ang kanilang wangis sa malapitan. Kulubot ang kanilang muka pero matangos ang kanilang ilong. Ang tenga naman nila ay mahahaba na katulad sa mga duwende. Lahat sila ay kalbo. Mahahaba ang mga kuko sa kamay at paa nila at para nga po silang mga aswang. Dahil doon ay kumaripas ako ng takbo kasabayan ng ilan sa mga estudyante na nakalabas din mula sa bintana ng bus. Nang mapalingon ako sa e-bus ay nakita ko mula sa mga bintanang iyon ang tilamsik ng malalapot na dugo. Mula din sa labas, nakita kong hinahabol ng mga aswang ang ilan sa mga kapwa ko estudyante at kung sino man ang malapitan nila ay agad na nila itong nilalapa sa liig hanggang sa bumulwak ang malapot-lapot at sariwang dugo. Kahit na hindi kalakihan yung mga aswang na iyon, Sir Red, ay may kakaiba naman silang lakas at bilis upang makakitil ng buhay ng pangkaraniwang biktima na mas malaki pa sa kanila. Binilisan ko ang takbo habang abala ang mga aswang na iyon sa paglapa sa iba kong kasama. Nginig na nginig ang aking tuhod maging ang aking kalamnan. May punto pa na tila bumabagal ang aking takbo at para na rin akong madadapa.
Sa hindi ko rin malaman na dahilan, lalo din akong natatakot para sa sarili kong kaligtasan. Dahil sa labis na takot ay nagtungo ako sa isang kubo upang magtago pansamantala dahil mukha namang walang kahit na sinong naroroon. Pagkapasok ay nadatnan ko roon ang ilang mga labi ng tao at ang mga lamang loob na para lamang nilang sinasabit na dekorasyon. Tila sariwa pa nga ang mga iyon dahil nababalot pa ng malapot-lapot na pulang likido. Tumutulo pa habang nakasabit sa mga kagamitan sa loob. Para silang mga kinatay. Maya-maya pa ay may nadinig akong mga nagsasalita. Dahil doon, nagtago ako sa ilalim ng isang malaking lamesa. Ilang saglit nga lang ay pumasok doon ang ilang mga aswang at ang ipinagtataka ko ay nakapagsasalita sila ng maayos na katulad sa ating mga tao. Ang mas lalo ko pa nga pong ikinagulat ay nakita kong kasama nila ang driver ng ibas na sinakyan namin. Napansin ko rin na yung driver ay pandak din pala. At mula sa mga iyon ay nakita ko rin ang isang pamilyar na muka. Nakapormal ang kasuotan niya. Nang ma-realize ko kung sino siya, agad akong napatakip ng bibig. Siya ang aming alkalde. Hindi ko maisip kung ano ang kinalaman niya sa nangyayaring ito. Punong-puno ng katanungan ng aking isipan. Maya-maya pa'y umupo lahat sila sa upuan na nakaharap sa mesa kung saan ako nagtatago. Para nga silang nagpupulong, Sir Red. Nadinig ko ang nakalulokong tinig nung e-bus driver. Mayor, napatay na po namin lahat ng nakasakay sa e-bus. At nadinig ko rin ang nakakapanindig balahibong sagot ni Mayor. Napaaga ang ating kapistahan. Sariwa ang mga karne ng tao. Masarap at malinamnam lalo na kapag mainit-init pa ang dugo. At pagkatapos ay tumawa ng malademonyo si Mayor. Doon ay naisip ko na plinano pala talaga nilang lahat ang libreng sakay upang madala doon ang mga bibiktimahin at doon din mismo kikitilin ng buhay. Napatigil na lamang ako nang muli ay may nagsalita. Yung driver. Siya nga pala, Mayor. Nasabihan na namin ng ilan sa mga kabahayan na malapit dito na huwag silang magsasalita tungkol sa mga ginagawa natin. Dahil kung hindi, sila na ang isusunod natin. Abay, mabuti kung ganon. Ilang taon naman na nating ginagawa ito. At dapat hindi na rin tayo pumapalpak. Sa oras na malaman ng taong bayan ng tungkol dito, ay yari lahat tayo. Masisibak din ako sa pwesto. Kaya dapat malinis ang pagkakagawa at pagtatrabaho ninyo para mapanatili natin ang lakas ng ating lahi. Ang alkalde naman na namin ang nagsasalita ng mariin. Dahil doon, nanlalaki ang mga mata ko. Patuloy pa din at dinidiinan ko ang aking mga kamay sa pagtakip sa aking bibig. Ano't ano pa'y ayaw ko na rin sanang huminga para hindi rin makagawa ng kahit na anong ingay habang nasa ilalim ako ng mesa. Hanggang sa nadinig ko ang pagsasalita ng isa pa sa kanilang mga kasamahan. Mayor, mukhang may bisita tayo. Mukhang may naamoy akong sariwang dugo at parang galing dito yan sa loob ng kubo. Mas lalong lumaki ang aking mga mata at sa pagkakataong iyo'y mangyak-ngyak na.
Alam kong ako ang naaamoy nila ng sandaling iyon at alam ko na ang kahahantungan ng aking buhay pag nagkataon. Maya-maya pa, laking gulat ko nang dumungaw ang isa sa mga aswang sa aking kinaroroonan. Tila nawalan ako ng ulirat nang makita ko ang wangis niya at agad ay hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Dali-dali akong lumabas sa ilalim ng mesa at kumaripas ng takbo papalabas. "Ano yun? Habulin niyo siya!" Dinig kong wika ni Mayor nang makita na nila akong lumabas mula sa ilalim. Kumaripas ako ng takbo, papalabas at papalayo ng kubo, pero nakita kong sinusundan pa rin ako ng ilang mga aswang. Hindi ko alam kung saan papalabas ang lugar na ito. Matataas lahat ng mga puno. Punong-puno ng talahib at iba pang mga damo na hindi ko mawari. Hindi ko rin alam kung saan nga ba ang tamang direksyon dahil nung panahong iyon ay madilim na rin ang kapaligiran. Hanggang sa napatakbo na lamang ako. Takbo ng takbo at may sumagi sa aking isipan. Yun ay ang manalangin. Habang tumatakbo ako ng napakabilis ay sinasabayan ko iyon ng panalangin hanggang sa napansin ko na lamang sa bandang dulo ng aking tinatakbuhan na lugar ay lumiliwanag ang paligid. Hanggang sa bigla-bigla na lamang ay nasilaw ako sa pagliwanag ng kabuuan nun. Napalingon na lamang ako hanggang sa nakita ko na nawala na lamang bigla ang sumusunod sa akin at maging ang kalsadang kanina'y tinatakbuhan ko. Dahil doon, napagtanto ko na ang lakas talaga ng kapangyarihan ng panalangin lalong-lalo na kung ang mga salita na winiwika mo sa iyong panalangin ay nanggagaling sa iyong isipan at sa kaibuturan ng iyong puso at inaalay mo sa Diyos. Hingal na hingal man at hawak-hawak ang dibdib, patuloy ako sa paghinga ng malalim. Animoy ngayon lamang nakalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos ng ilang saglit at sa haba ng nangyaring iyon, agad akong nagising dahil sa lakas ng alarm clock ko. Doon, muli na naman akong napahawak sa aking dibdib. Napailing at pagdakay na pangiti. Pinatay ko ang nag-a-alarm kong cellphone. Madaling araw pa lamang pala. 3:10 ng madaling araw. Umupo muna ako saglit sa aking kinahihigaan at pagkatapos ay nag-alay ng dasal sa araw na iyon. Mabuti at panaginip lamang pala ang lahat.